Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Muli, nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang ating balikan ang nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero bago po natin ito umpisahan, nais ko po muna kayong batiin. Kaya big shout out sa ating fraternal club, Kuwait Maharlika Eagle Club. At shout out kay Sir Al Ignacio at sa kanyang mga kasamahan. At big shout out sa Team Kapuso, kapatid Renegade Offering Channel at ang kanimay bahay Agnita's Kitchen, Inday Linhima, Hong Kong, Ate Babes, Ate Josie Dixon, Kaalam sa Kinabuhi TV, Apyang, Just, Smile, Midori, Ate Miriam Jones, at ang aking kasama rito sa bahay, Pinoy Firearms Instructor by Elmer Pelorin, Mami Helen in Germany, at sa lahat nating mga kaibigan, mga ka-supporters na sumusuporta rito sa ating palatuntunan. Big shout out po sa inyong lahat. At maraming salamat sa walang sawang suporta. At ngayon, mayroon naman po tayong babasahing sulat galing sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, itago mo na lamang ako sa pangalang Daniel. Kuya, nais ko rin pong mag-share ng kwento dito sa iyong palatuntunan. Nawa inyong magustuhan at ang inyong tagapakinig. Kuya, para maintindihan po ninyo, akin pong umpisahan sa simula. High school ako noon nang magkaroon ako ng girlfriend. Itago na lamang po natin sa pangalang Maymay. Porsigido ako mag-aral noon, kuya. Lalo na nang makilala ko si Maymay. Pero laging pinapaalala ni Maymay sa akin na bawal malaman ng kanyang mga magulang. Dahil pinagbawalan siya. At ang gusto ng kanyang mga magulang ay makapagtapos muna siya sa pag-aaral bago siya pumasok at magkaroon ng boyfriend. Kaya tudulihim kaming dalawa. At marami kaming pinag-uusapang mga pangarap sa buhay ni Maymay, Kuya Kalbo. Hanggat sa nakapagtapos kami ng high school. At nalungkot ako, kuya. Dahil hindi ako makapag-aral ng kolehiyo. Dahil marami kaming magkakapatid. Ako po'y pang-anim. At si Maymay naman ay nakapag-enroll ng kolehiyo. At ang kinuha niyang kurso ay BS Ed. At dahil sa hindi ako nagpag-aral,
nag-drive ako ng tricycle, kuya. Para kahit papaano makatulong ako sa aking mga magulang. At masuportahan ko kahit papaano ang aking mga kuya at ate sa pag-aaral sa kolehiyo. At minsan hinahatid ko si Maymay sa kanyang pagpasok. At minsan nasusundo ko sa hapon pag hindi ako busy at wala gaanong pasahero. Araw-araw, ganun po ang aking ginagawa, kuya. Masaya naman kami ni Maymay. Pero isang araw, tumawag si Maymay sa akin. Kaya na makita ko ang aking CP, ay dali-dali kong sinagot ito. Pero laking gulat ko, kuya. Papa ni Maymay ang aking nakausap. At tinanong niya ako kung sino ako. At ano ang namamagitan sa amin ni Maymay. Dahil nakita daw niya ang mga text namin sa isa't isa ni Maymay. Halos hindi ako makapagsalita, kuya. Dahil naunahan ako ng nervyos. Lalo na iningatan namin ni Maymay ang aming relasyon. Kaya naghalo ang kaba sa aking dibdib. Kaya nung tinanong ako, sinagot ko naman siya ng diretso. At ang sabi ko, ako nga ang boyfriend ni Maymay. Kaya ang sabi ng kanyang papa, gusto raw niya ako makita ng personal. At kung gusto ko daw, pumunta sa kanilang bahay. Kaya kabado man ako, kuya, kailangan kong harapin ang kanyang papa. Ayon sa aming napag-usapan. Kaya, nung makarating ako, kuya, sa kanilang bahay, nangangatog pa ang aking tuhod. At doon, tinanong ako kung ano daw ang aking trabaho at kung nag-aaral ba daw ako. Sinabi ko na hindi ako nakapag-aral. Gustuhin ko man na mag-aral ng kolehiyo, pero hindi kaya ng aking mga magulang. Kaya sinabi ko na namamasada ako ng tricycle. At ang akala ko'y magustuhan ng kanyang papa ang aking sinabi. Nabigla ko, kuya, nang sinabi niya kung pwede daw, layuan ko muna si Maymay. Ayaw daw niya na mayroong boyfriend ang kanyang anak dahil gusto niya makapagtapos ito.
At humanap na lang daw ako ng ibang babae. Dahil hindi raw ako nababagay kay Maymay. Sa kanyang sinabi ko yan. Nasaktan ako. Napakaliit ng pagtingin ng papa ni Maymay sa akin. Porke lang basta tricycle driver ako. Ganun na lang ang pagtingin niya sa akin. Kaya mula doon nagpaalam ako, naalis na ako, kuya. At bawat paghakbang ng aking mga paa palayo sa bahay ni Maymay ay tumutulo ang aking mga luha. Kaya, mula noon, kuya, nagpasya ako na pumunta sa city. At naghanap ako ng magandang trabaho. Kaya mayroon akong isang kaibigan na nagtatrabaho bilang isang security guard. At sabi niya, pwede ako mag-apply doon sa kanilang agency. Kahit wala pa akong license. Dahil may training daw doon para magkaroon ako ng lisensya. Kaya hindi na ako nagdalawang isip, Kuya Kalbo. Nag-apply ako sa security agency. At mapalad, natanggap ako, kuya. At mula doon, nag-training ako para mabigyan ng security license. At hindi naglaon, pumasa ako, kuya, sa training. At nagkaroon din ng lisensya. At doon na nagsimula ang aking trabaho. Kaya nakapagtrabaho ako sa isang mall, kuya, bilang isang security guard. Kaya umpisa na ang pasukan noon. Nag-request ako sa aking agency na kung pwedeng mag-night shift ako dahil gusto kong mag-aral sa araw. At dahil doon ay napayagan ako ng aming agency. Kaya nag-enroll ako, kuya. At ang kinuha kong kurso ay Bachelor of Science, Marine Transportation. At dahil nakaipon-ipon ako kunti, namili na rin ako ng uniform at nabayaran ang mga bayarin sa school. Doon, kuya, nag-aaral ako sa araw, nagtatrabaho sa gabi. Tamang-tama. Nakakapag-review ako pagkagabi, kuya.
Kaya pag uwi ko galing sa trabaho, luto at kakain ako. Minsan nga, mahirap ang ulam, kuya. Dahil tinitipid ko ang aking pera. Dahil gusto ko talagang makapagtapos sa pag-aaral. Kaya minsan, kamatis at bagoong lang ang aking ulam. Kaya tuloy-tuloy lang ang aking pag-aaral, kuya. Nung una, nahirapan ako. Pero sa katagalan, nasanay na din ang aking katawan. Hanggat hindi ko namamalayan, kuya, na third year college na pala ako. At 1 taon na lang, matatapos na ang aking kurso na kinuha. Sa totoo lang, kuya, hindi ako nagsabi sa aking mga magulang na nag-self-supporting ako at nag-aral ako. Pero nung third year college na ako, pinaalam ko sa kanila dahil hindi ako umuwi, kuya, sa amin. Kaya nang malaman ng aking mga magulang, ay napakasaya nila. Maging ang aking mga kapatid ay naging proud sa akin. At kahit papaano, wala akong naiwang subject. At pasado naman. Kaya 4th year college na ako, kuya. At hindi ko namamalayan na kailangan ko nang mag-OJT. At dahil napapaghandaan ko naman ang mga gastusin, kaya nag-OJT ako sa shipboard training. Hanggang sa natapos ko ang aking OJT. Graduation day na. At umattend ang aking mga magulang. Napakasaya namin, kuya. Maging ako man ay hindi ko akalain na makapagtapos ako sa aking pag-aaral. Kaya nag-iyakan kami magpamilya. Pagkatapos graduation, ay umuwi kami sa amin. At dahil kailangan ko mag-apply, kailangan ng pera, kuya. Kaya ang munting lupa ng aking mga magulang ay bininta nila para magamit ko daw sa aking pag-apply. At yun ang ginamit ko, kuya. Bumalik ako ng Maynila at doon nag-apply ako.
At sa wakas, natanggap ako sa international cargo ship. Malaking company, kuya. At doon, nagsimula ang aking buhay. Nakaalis ako ng Pilipinas. Nagtuloy-tuloy ang swerte sa aking buhay, kuya. Kaya napakalaking pasalamat ko kay God. At dahil doon, lumipas ang mga taon. Nabilhan ko ng lupain ng aking mga magulang. At napatayuan ko sila ng magandang bahay. Nagbakasyon ako noon. At namili ako sa palengke. At doon nakita ako ng mga magulang ni Maymay. At nung makita ko sila, ay pinuntahan ko at binati ko sila. At kinumusta ko si Maymay. Dahil kilala ako ng kanyang papa. Nagtaka siya nung kinumusta niya ako at sinabi ko na ako isang seaman. At nagpasalamat ako sa papa ni Maymay, kuya. At sinabi ko sa kanya, maraming salamat. Dahil sa kanya, nagkaroon ako ng determinasyon sa buhay. Kaya nagpursige ako, nag-aral ako, hanggat sa nakapagtapos ako. At ngayon, isa na akong seaman. Kaya nung sinabi sa kanyang papa, ay nagulat siya. At kinongratulate naman ako. At sinabi niya, si Maymay daw ay may asawa na. At may 3 anak. Pero hindi pumasa sa board exam. Kaya hindi naging teacher. At sabi ko, pa-regards na lang kung magkita sila. Kaya nang umuwi ko sa aking bahay, kuya, naikwento ko sa aking mga magulang na nagkita kami ng mga magulang ng aking minahal noon na si Maymay. At natuwa naman ang aking mga magulang. Dahil nasabi ko sa kanila na minaliit ako minsan ng mga magulang ni Maymay. Kaya bumalik ako sa barko, kuya. At kahit paano, nakabili na rin ako ng mga sarili ko na lupa.
Nakapag-invest na rin ako, kuya. Hanggat sa sunod kong pag-uwi ay nagkita talaga kami ni Maymay, kuya. Kasama niya ang kanyang anak noon. Kaya laking gulat niya nang makita niya ako. At sabi niya, malaki ang pagbabago ng aking buhay. Hindi niya raw ma-imagine na naging seaman ako. Kaya nagkumustahan kami. Masaya naman kaming nag-uusap. At yun ang huli naming pagkikita ni Maymay, kuya. At ngayon naman, magpapakasal pa lang kami sa bago kong minamahal. Kuya, maraming salamat sa iyong palatuntunan na kung saan ako po'y nakapagbigay at nakapag-share ng aking kwento ng buhay. More power sa iyong programa, kuya. Naway marami pang magpadala ng sulat sa iyong programa. Hanggang dito na lamang. More power. Daniel. Sir Daniel, maraming salamat sa iyong napakagandang kwento. Kwento na naman na makukuhanan ng aral ng bawat isa. Kwento na kung saan minsan kang minaliit ng isang magulang. At dahil doon, nagkaroon ka ng determinasyon sa buhay mo. Kaya tama ang ginawa mo. Nagpasalamat ka sa papa ni Maymay. Dahil sa kanyang sinabi, ay nagkaroon ka ng lakas ng loob. At iyan ka ngayon. Naging isang seaman. Hindi madali ang iyong pinagdaanan dahil nag-aaral ka sa sarili mong sikap. At dahil doon, nakapagtapos ka. At ikaw ay masasabi nating successful seaman. Kaya sa mga magulang
Huwag po nating i-judge ang isang tao. Dahil hindi natin alam kung ano ang magiging bukas nito. Kaya huwag tayong maging judgmental sa ating mga kaibigan, tao na nasa paligid. Dahil baka magulat ka na lang. Na naging okay ang buhay ng iyong na-judge. Tulad ng ating letter sender na kung saan minaliit siya, pero ngayon hinahangaan na siya ng magulang ng kanyang minamahal noon. Kaya mga kaibigan, anong masasabi po ninyo sa ating letter sender? Mag-comment. Malay po ninyo, mabasa niya ulit ang inyong mga komento dyan. Tulad nung inyong mga komento ng mga nakaraang mga kwento. At syempre maraming salamat sa walang sawang suporta po ninyo dito sa ating programa. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawain niyo po akong isubscribe. June Sahay Bird. Dito sa aking YouTube channel. At sa mga gustong mag-share ng kwento ng buhay, maaari po ninyong ipadala sa aking messenger, June Sahay Kalbo. At i-address lamang sa Dear Kuya Kalbo. At ating babasahin dito sa ating programa na aking pinamagatang, Ating Balikan ang Nakaraan. Kaya, ito nga po pala si June Sahay Bert, ang laging nagsasabing, God bless us all.